Sa inuupahang bahay. Bigla ka bang namatay? Diyos ko! Ikaw pala ang nagbigay sa akin ng panibagong buhay. Bumalik ako sa edad na 20. Sa araw na muntik akong mamatay sa pagkahulog habang nagnanakaw ng isda. Kuya! Maraming dugo sa ulo mo. Ang tigas ng buhay mo, loko. Ninanakaw mo ang isda namin. Bumagsak ka na nga, hindi ka pa rin namamatay. Ang tatay mo nga, gumamit pa ng loudspeaker. Para itakwil ka. Paglingon mo, pumunta ka agad dito para magpakamatay. Talagang nakakahiya ka. Wuan, umayos ka naman. Nasa ilalim na ang nanay mo. Nakikita ka niyang. Mukhang multo. Makakapahinda ba siya ng payapa? Tama kayo. Magbabago ako ng tuluyan. Magiging mabuting tao ulit ako. Ano bang pumasok sa ulo mo? Since gusto niyo akong magbago ng ganito, suportahan niyo naman ako. Pahiramin niyo ako ng 2 set ng pamingwit. Kasama na ang pain at salok na lambat. At kahon ang gamit sa pangingisda. Nagbalik buhay ako. Ako yung nagbagong buhay na palikero. Unang malaking kita. Sa inyo ako asa. Pang-agaw ba yan? Ninanakaw mo ang isda namin. Hindi pa nga kami tumatawag ng pulis. May gana ka pang humingi ng pamingwit. Hindi ba kayo kanina lang? Puro katarungan at mabubuting salita ang sinasabi. Bakit? Pinipilit nyo pang pahirapan ang kapwa nyong kabaryo. At gusto nyo pang pasanin ang ganoong pangalan. Kuya, talagang aabot na tayo roon. Tara. Sa buhay na ito, dadalhin kita para kumita ng malaki. Wuan. Wuan. Bigyan ko kayo ng 1 oras. Kung hindi kayo makahuli ng isda, bilisan nyo nang. Ibalik ang mga gamit at umalis. King. Kabit ang pain. Sige, alis na. Nagpapanggap ka lang. Bulok na hipon lang ang isinabit mo, gusto mo pang mangisda. May huli. Ang bilis naman. Kuya, ang galing mo naman. Ano ito? Paano nangyari ito? Samba lang yan. Ulit. Sunod-sunod na huli. Naka-cheat yata ang batang ito. Bulag yata ang langit. King. Isabit mo yung maliit na isdang bato. Ihagis mo pa ng malayo. Kumuha tayo ng malaki. Gamitin ang isda bilang pain para makahuli ng dambuhala. Akala mo talaga. Napag-ari mo ang dagat. King. Hilahin mo ako. Ha. Naputol ang pamingwit. Buti nga sayo. Hilain mo ako. Napasok na. Wuan. Naputol mo ang pamingwit ko. Magbayad ka. Hindi bababa sa 3 isda ang kabayaran. Magbabayad ka. Ikaw na walang kwentang bulag. Pinasira mo ang pamingwit ng iba. Hindi ka man lang pumalad. Sasapakin kita hanggang mamatay. Kung may kasalanan, hanapin ang may sala. Siya ang pumutol ng pamingwit. Ako na ang bumugbog sa kanya para sayo. Kung hindi ka pa rin matahimik, bili mo siya ng 1,000. Tapos ikaw mismo ang magpapahirap sa kanya. Lene. Hindi ako bibili. Kung ganon, umalis ka. Kung ganon, umalis ka na. Lene. Anong tinitingin-tingin mo? Pinapaalalahanan kita. Tayong 2 ngayon. Wala na tayong kahit anong relasyon. Bukas ng umaga, sumama ka sa akin. Sa ospital ng munisipyo. Yumuko ka at humingi ng tawad kay Chenlong. Hindi ako pupunta. Kung hindi ka pupunta, tuluyan ka ng tapos. Ginagawa ko ito para iligtas ang pangalan mo. Kung ayaw mo pang pumunta, hahanapin ko ang tatay mo. Siya ang papaghingin ko ng tawad para sayo. Ayaw mo rin namang mapahiya ang tatay mo, di ba? Subukan mong humanap ng iba. Ikaw lang ang nagmungkahi ng hiwalayan. Sapantalan ka pa, kasama mo ang ibang lalaki at yakap-yakap mo pa. May katwiran lang ako sa pananakit. Ikaw. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ako ang pabubuntahin mong humingi ng tawad, ha? CJ. Sige, kakausapin ko ng maayos si Chenlong. Noong una, paano mo ako niligawan ng kusa? Mga halik at yakap. Paano ka pa nga ang unang dumikit at naghabol sa akin? Ha? Anong pinagsasabi mo? Wuan, wala ka ng pag-asa. Mas bulok ka pa sa putik sa dalampasigan.
Kadiri. Itong loko na ito. Hindi na nga. Gaya ng dati na kapit at kulit ng kulit. Nabagsakan ba siya at nabasag ang ulo? Totoo bang natauhan na siya? Kuya. Dinala ko na si nanay at pati ang kariton. Lijuan. Pasensya na po sa abala. Uway. Nakakuha ang loko ng malaking pakulo ha. Itong kahon ng paninda. Hindi yata malinis ang pinanggalingan. 200. Ibebenta mo o hindi? Kung hindi mo ibebenta, umalis ka na. Huwag kang umaligid dito, nakakaabala ka. Lao Chen, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ito ang nahuli ng kuya kong si Wuan. Kung magsisinungaling ka pa, sasapakin kita. Ay King. Takpan ang kahon. Umalis na. Huwag kang umalis. Walang ibang mga ngahas tumanggap niyan. Ako si Lauxi. Lenwe. Hoy. Hi. Linhyu. Ang kahon ng huli mo ay dinala ni Wuan para magbenta ng isda. Nagbigay na ng presyo si Lauxi. Hindi bababa sa 2 o 3,000. Wala akong pakialam dyan. Si Wuan mismo ang nanghuli niyan. Huwag mo nang hayaan na tumawag ulit ang loko na yon. Nanggugulo ka. Layas. Hi. Wuan. Mali ang pagkakaintindi ko kanina, tito. Halika, ibenta mo sa akin. Mas mataas ang alok ko kaysa kay Lauxi. Matagal na tayong magkakilala. Lao Chen. Balak kong magbago at tumino. Magsisimula akong muli bilang matinong tao. Noon, kasama kita sa kalokohan. Mula ngayon. Siyempre, lilinawin ko ang hangganan natin. Ang isdang ito. Hindi ko ibebenta sa'yo. 2,127. Gagawin ko ng buo. $2,200. Uway. Naibenta na ng ilang libo. Nagnakaw ng isda natin. Hindi na balak ibalik. Salo. Lenwe. Mas malaki ito kaysa sa inyo. Bayad na tayo. Ibabalik ko sa inyo ang kahon ng gamit sa pangingisda mamaya. Sa akin na. Ang ninakaw niya ay isda ko. Bakit naman? Kung hindi lang ako ang nagsalita. Maibabalik pa ba niya? Kalahati niyan sa akin. Sino pa ba ang papansin sa palpak na yon? Huwag na ninyo akong tawaging tatay. Tatay, pakalma ka. Wala ni isang sentimo si Wuan. Paano titira sa lumang bahay? Kapag may kinain kang sa iba, may utang na loob ka. Dagdagan ko muna ng ulam ninyo. Ha? Ay naku. Ano ba yan? Tumama sa ulo ko. Sino? Sino ang naglakas loob na ihagis ang isda sa tao? Wala kang lakas ng loob na humarap, ano? May sisi ako sa may pintuan. Huwag mo akong hintayin at check ang siye. Laugu. Anong nangyari? Uway. Ang laki ng itim na isda. Buhay pa. Kapag inasinan mo ito ngayong gabi, panalo na iyan na ulam. Baka inom tayo. 2 bote. Kapag tapos ka na, tawagin mo ako. Hindi na ako kakain. Ibabalik ko ang kahon mo. Sandali. Pupunta pa ba tayo mangisda bukas? Sobrang ganda ng pwesto sa pangingisda. Sama tayo. Hindi na. Gusto kong maging matatag at magsarili. Kikita ako gamit ang sarili kong galing. Ayokong makinabang ng libre sayo. Anong ipinagmamalaki mo? Hindi ako naniniwala. Habang buhay bang swerte ka?
Hintayin mong mapuno ang huli ko bukas. Papaiyakin kita sa inggit. Kuya, anong ginagawa mo? Kahit ano pang sabihin mo, ayoko. Hindi ako kasing dami ng huli mo. King, makinig ka sa akin. Hindi ito laro-laro lang nating magkapatid. Mula ngayon, mangingisda na tayo. Buhay namin ay nakasalalay sa dagat. Negosyo ito. Magkapatid tayo pero dapat malinaw ang kwenta. Sa susunod na mangisda tayo. Lagi mong parte ang 10%. $100. CJ. Itatago ko para sa'yo. Hindi na kasya sa lata. Balang araw, bibili si nanay ng vault. Huwag na sa susunod. King. Anong oras ang low tide mamaya? Plano ko. Isama ka sa pampang para maghanap ng lamang dagat. Masyadong madilim sa tabing dagat kapag gabi. Puro putik at lubak doon. Masyadong mapanganib. King. Nanumpa na kami ni King na magbabagong buhay na. Mabubuhay kami ng matino. At magsisikap kumita ng pera. Kailangan ko ang suporta mo, Tay. Ang pampang ay puno ng kayamanan. Basta't may diskarte. Ngayong gabi, siguradong jackpot tayo. King. Tumingin ka ng maigi. Kuya. Ang dali lang pala. Sasali rin ako. May malaking huli dito. Kuya. Alimango. Ang laki nito. Yayaman na tayo. Huwag tumigil. Puno ng butas ng alimango ang paligid ito. Hukayin mo ng mabilis. Kuya. Sabi ni nanay, may mga hipon dito sa mataas na bahagi. Kaya ko pa. Huhukay pa ako. Uway. Hari ng mga ligaw na hipon. Grabe. Ang laki ng hipon na to. Ang dami nyo nang nahukay ah. Wala naman masyado. Ilang alimango at isang hari ng hipon lang. Ikaw naman. Magdamag kang namimingwit. Jackpot ka na siguro, no? Naman. Ayos na rin ang huli. Sige, hindi na namin kayo istorbuhin sa pagbebenta. Wuan. Maghahanda ako ng pagkain mamayang tanghali. Darating si Shenfang. Paborito niya ang hipon. Bigyan mo ako ng kaunti. Sapat na para sa isang plato. King. Kung gusto mong magpasikat sa harap ni Shenfang. Marami niyan sa may pampang. Puntahan mo at hukayin mo. Siguradong maiiyak yun sa tuwa. Talaga. Salamat. Kuya. Ang kapal ng mukha niya na humingi ng ani natin. Bakit mo pa tinutulungan? Ang tawag dito ay pagganti ng kabutihan sa kasamaan. Tara. Ibenta na natin. Oh. Hindi ba't ito yung dalawang palaboy sa baryo? Galing sa putikan at puro putik ang katawan.
Puro mga mumurahing huli lang naman. Puro mga tulya lang yan. Loxi. Siguraduhin mong titingnan mo ng maigi. Huwag mo nang tanggapin ang dumi niyan. Kalokohan. Ito ang isang salok namin. Sa isang salok lang namin ito nakuha. Ipakita mo sa kanila, kuya. Hari ng ligaw na alimango. Ang dami naman. Top grade. Talagang premium na ligaw na huli. Wuan. Itong king crab, 20 kada kalahating kilo ko. Huwag magmadali. May masolid pa sa ilalim. King. Buksan mo ang sako. Sauce. Berdeng alimango. Flower crab. Hipong mantis. Puro malalaki. Ha? Laoxi. Magbigay ka ng totoo at patas na presyo. Ang mga susunod kong huli. Sa'yo na lahat. Berdeng alimango, 120. Flower crab, 75. Hipong mantis, 53. Kabuuan, 19,848 yuan. Gawin ko ng 9,900 ang total mo. Umuwi ka na at matulog. Wuan. Lumayo ka nga sa akin. Amoy putik ka na. Nakakadiri ka. May dala ka pang sirang plastic bag. Parang namumulot ka lang ng basura. Noon, bulag na bulag talaga ako. Kaya napansin ko pa ang tulad mong palpak. Pera. Ang daming pera. Diyos ko. Ang laki nito, magkano ba to? Ang mabuting aso, hindi humaharang sa daan. Tabi. Shenfang. Tingnan mo. Pumunta ako sa putikan sa tabing dagat para maghukay ng kabibi para sayo. Lulutuin ko sa tanghalian para sayo. Tabi ka. Ang dumi mo. Sino ba ang kakain ng sirang kabibi mo? Kuya. Bakit ka nandito? Anan. Galit pa si tatay. Mag-isa ka lang ba dito? Hindi pwede kung walang pera. Ito ang ipon naming mag-asawa ng ate mo. Sa'yo na ito. Huwag ka nang lumabas at manggulo. Kuya. Ayoko. Kahapon, nangisda at namulot ako sa baybayin para kumita. Nagbago na ako. Anong kinita mo? Huwag mo na akong lokohin, kuya. Kunin mo. Kuya. Tingnan mo nang mabuti. Ito. Saan galing ang daming pera na ito? Kuya. Malinis na malinis. Walang bahid. Lahat iyan kinita ko sa dagat nitong 2 araw. Pag nakaipon na ako para mabayaran ang utang sa usurero. Uwi na ako ng marangal. Ibalik mo. Paborito ni tatay ang blood clam. Huwag mong sabihin ako ang nagbigay niyan. Anan. Sabi nila halos 10,000 ang kinita mo sa pagbenta kaninang umaga. Ang husay ng pagpili mo. Isama mo naman ako mamayang hapon, iho. Na, Anan. Noon, bulag pa ako. Ngayon, ikaw na ang alamat ng pangunguha sa dagat ng baryo natin. Sige, kung gusto mong sumama, sumunod ka lang. Pwede bang silipin? Kayo na ang bahala sa kapalaran nyo. Laoxi. Ano nang ibig mong sabihin? Bigyan mo ng tubig ang 2 loko na yan. Huwag ninyong sayangin ang laway nyo sa kakadada sa amin. Ang kapal ng mukha mo, pinapasok mo pa ang 2 loko na yan sa bahay. Mag-ingat ka, baka isang araw maubos pati laman ng bahay mo. Huwag ninyong sabihin pera lang ang habol ko. Kung araw-araw ganyan ang huli ninyo. Basta dumating kayo. Ako na ang unang magpapadala ng 1 bote ng tubig. Laoxi. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. Bangkaan mo na ang presyo. Bukod sa batong alimango,
Lahat ibinebenta. Bawat klase, iwan mo ako ng konti para sa midnight snack. Mga clam at blood clam. Presyo kaninang umaga. Itong malaking susong dagat. Isa, 40 na sayo. Pugita. 20 bawat kalahating kilo. King. Dalhin mo ang balde. Umalis na tayo. Kabuuan, 9 lang. Presyo ko na ito, walang patong. Kung meron ka, kunin mo. Kung wala, utang muna. Tio Jayang. Noon, ang laki ng kagaguhan ko. Ilabas mo ang ledger. Ngayon ako maglilinis ng utang. Ikaw talaga ang dapat kumita nito. Kita ko ito sa paunguha sa tabing dagat. Bigyan mo pa ako ng isang kahon ng beer. Grabe, amoy isda ka. Bahala na kung malinis o hindi. Si Lao Wu naman ang sasalo. Kuya. Masarap. Kahapon gutom pa tayo. Ngayon seafood feast na. Parang panaginip lang. Basta hindi ka takot sa gout. Araw-araw na natin to kakainin. Heto. Tikman mo tong may extra anghang. Naiiyak ka na sa anghang. Naiiyak ka na sa anghang. Tatay. Kalokohan. Hangin ang may gawa. Tagay na. Mamayang gabi, pupunta pa tayo sa Leishan. Huwag kang malasing. Hahaha. Kuya. Sobra ang tubig. Hindi na nga kita ang putik, paano tayo ngayon? Samba na lang talaga. Huwag kang lalayo. Huwag kang lumayo. Doon tayo sa lunggan ng alimasag. Anan. King. Ganito lang tayo lumusong sa tubig. Hindi rin tayo lubog sa putik. Kayong dalawang uto-uto. Ang lalim ng tubig ngayon. Mapapagod kayo ng husto. Pwe. Mas gwapo pa ako kaysa sa inyo. Ang ganda ng pangarap mo. Kuya. Humuli tayo ng malaking huli para lalong mainis siya. Masyadong malabo ang tubig. Kapain mo na lang ng diretsyo ang butas. May paninda. Kuya. Anong nangyari dito? Kinagat ng aso. May kumagat dito. May mabangis na kalaban sa ilalim ng tubig. Mag-ingat ka. Ang lakas. Grabe. Alimangong tigre. Napakabihira niyan, kasing halaga ng 3 manok. Yung kalahating berdeng alimango kanina. Iyon ang dinurog nito. Nagkakumpulan ang mga ito. Siguradong may iba pa sa paligid. Hatiin niyo at ilayo-ilayo. Kumakain ng alimango ang alimangong tigre. Hindi na kailangan ng sipit. Kamay na agad. Umaakyat na ang tubig. Atras na. Anan. Ano ang laman ng isa pang timba? Bakit ang siksik ng takip? Wala naman. Masyadong malakas ang tubig ngayon. Malayo sa nakuha natin kahapon. King. Aalis na. Anan, huwag ka nang magtago. Wala si tatay sa bahay. Kakalabas lang. Bakit ka pa nakatayo sa may pinto? Pasok ka na sa bakuran. Nandito si Wuan. Ang aga mo. Nangalap ka na naman sa dalampasigan, ano? Pagod ka ba?
Ayos lang, di naman ako matagal na nahirapan. Swerte ko ngayon. May nahuli akong alimangong tigre. Nag-iwan ako ng ilang maliliit para sa inyo. At itong berdeng alimango. Kapag putol ang paa, wala na ring bumili. Ayoko. Mahal na mahal ang mga ito. Ikaw na ang magbenta para may pera ka. Hindi kami gipit sa pagkain sa bahay. Aalis na ako. Nga pala, kuya. Kung may oras ka, dumaan ka sa tindahan. Nagtago ako ng 2 bote ng alak. Iuwi mo kay tatay. Huwag mong sabihin kay tatay na ako ang bumili. Baka basagin niya lang. Hi! Ang bait na pala ni Erzi. Hindi pa rin ako sanay. Laugu. Narinig kong may palit liderato na. Suportado kita bilang kapitan ng ngayon. Walang sumusunod sa kahit sino sa baryo natin. Si Laugu lang ang kinikilala ko. Sa tingin ko rin, si Laugu ang bagay na maging kapitan. Kasi si Laugu, sa tapang niyang. Pinili niyang itama ang mali kahit sarili niyang dugo pa. Yung pasaway niyang. Ikalawang anak, pinutol niya agad ang ugnayan. Kung hindi siya magiging kapitan. Ako ang unang tututol. Ay naku. Banggitin mo, biglang nandito. Laugu. Tingnan mo, sino yan? Laugu. Lumapit ka at tingnan mo ang pangalawa mong anak. Anong lamang dagat ang nakuha niya sa paghalungkat sa tabing dagat? Ay, nakalimutan ko pala. Ngayon, si Wuan ay. Hindi mo na anak. Ay, king. Ano ang ginagawa ninyo? Saan galing ang mga lamang dagat na yan? Laugu. Magsalita ka ng maayos sa bata. Paano sila magsasabi ng totoo kung sinisigawan mo sila ng ganyan? Malinaw na nagsisinungaling sila na sa pangunguha sa dagat nila nakuha. Ang ibang nangunguha sa dagat, putik at dumi ang balik. Kayong dalawa, ang linis-linis niyo ah. Magsabi kayo ng totoo. Kanino ba ninakaw? Kalokohan. Ako at si kuya ang nanghuli niyan sa dagat. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Lauxi. Alam mo ba kung magkano ang kinita sa benta? Sapat iyan para makulong. Huwag mo munang sabihin. Huwag mo munang sabihin. Kung may hindi pagkakaunawaan, naiintindihan ko. Pero pwede ring linawin ang hindi pagkakaunawaan na yan. Lauxi. Bilisan mong buksan ang pinto at magnegosyo na. Ito. Anong klaseng eksena ito? Lauxi. Sabi ni Aan nitong mga nakaraang araw. Sa pwesto mo sa bentahan ng seafood. Tingnan mo ang huli niya ngayon. Ay, may magagandang nahuli pala siya. Aan. May problema ka ba kung tingnan na natin ngayon? Tingnan mo. Ay grabe. Alimango at hipong tigre. Ang dami naman ng alimango at hipong tigre na ito. Ang ganda-ganda. Naku po. Mga higit 10 gin ito, di ba? Lampas 100 kada gin ang isang ito. Ito. Siguradong inaalagaan ito. Mahigit 10 taon na akong bumibili ng huli. Kung wild ito o hindi. Alam ko agad sa isang tingin. Lahat yan wild. Paano mo mapapatunayan na sa pangingisda sa dagat ito? Huli sa dagat. Kahit butas ng alimango, hindi nyo maipaliwanag. Hindi nyo masabi. Kaya kong patunayan. Noong isang araw sa pangingisda sa dagat, ako at si Aan. Nagkita kami. Nagkasalubong kami. Noong paalis sila. Nakatakip ng damong sombrero ang timba. Kaya pala ang bilis nilang tumakbo. Nasa putikan pala. Nakakuha ng alimango at hipong tigre. Lauxi. Pumasok ka at pag-usapan natin ang presyo. Yung maliliit, 8 kada gin. Yung malalaki, 13 kada gin. Kabuuan, 3,410 yuan. King. Kunin mo ang timba. Tara na. Hoy. Nandyan ba si Lautan? Wuan.
Akala mo dahil sa kaunting maruming pera na kinita mo, pwede ka nang bumaliktad. Ngayon din ipaluluwa ko sa'yo. Pati ang puhunan at tubo. Siwuan ng aming na yon. Nangutang siya sa'yo, di ba? Sa mga araw na ito ang batang iyon. Kumita siya ng ilang libo sa pangingisda. Pinalayas na siya ng tatay niya sa bahay. Mas mabuti pang habulin mo na siya agad. Baka hindi na maibalik ang perang iyan. Saan galing ang alimango at hipong tigre sa palanggana? Ha? Hindi na siya makapagsalita. Baka ninakaw iyon. Hindi ba? Sa totoo lang. Sa totoo lang, si Aan ang nagdala niyan. Siya mismo ang nanghuli niyan. Opo. Itay. Napansin ko parang ibang-iba na si Wuan ngayon. Sana huwag niyo po siyang paggalitan. Buti pa nga at tinatanggap niyo pa siya bilang inyong anak. May kailangang ayusin sa nayon. Aalis na ako. Ah. 8. Ang sarap talaga ng inihanda mong daing. Ang galing niyo pong magluto. Dahan-dahan lang sa pagkain. Wuan. Alam na ni Itay ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Hayaan mong kami na ng kuya mo ang mag-usap sa gabi. Baka bukas ay makauwi ka na. 8. Hindi nagmamadali. Kahit pa pumayag si Itay. Hindi pa rin ako uwi ng basta-basta. Kung wala akong gagawing matino. At hindi mapahanga ang mga tao. Napahiya po ako sa sarili ko para umuwi. King. Tara. Punta tayo sa bayan. Magbabayad ako ng utang. Kuya Wu. Diyan nakatira ang pamilya ni Wuan. Yung batang yan ayaw magbayad ng utang. Nagdrama pa kunwari na itinakwil na ng pamilya. Halatang ginagawa lang iyon para makaiwas sa bayarin. Hoy kapitbahay. Hoy kapitbahay, ano ang ginagawa niyo rito? Hoy kapitbahay. Wala si Wuan sa bahay. Nagpunta siya sa bayan para magbayad ng utang. Hahaha. Mang Meng. Ang galing mo talagang magsinungaling. Yung basagulero na si Wuan. Saan naman kukuha ng pambayad yan? Umalis kayo. Layasan niyo kami. Nandito kami para maningil. Karapatan namin yan. Itay. Kuya Wuping. Buti nakauwi na kayo. May naniningil ng pautang dito. Sinisira na nila ang gate. Ano ang kailangan nyo? Maniningil ng utang. Kasama ang interes. 11,000. Bayaran mo na. Ibigay mo na sa akin ang kasulatan ng utang. Wala sa akin ang kasulatan ngayon. Ngayong araw. Naging abala lang ang lahat. Wuan. Nandito ka para magbayad. Ibalik mo na ang kasulatan ng utang. Sana hindi muna kayo ng gulo kanina. Hindi pa naman sumasapit ang deadline ng pagbabayad. Bakit kayo naniningil sa bahay? Gusto ko ng paliwanag. Gusto mo ng paliwanag? May tumawag sa akin. Nai-report ka na sinasadya mong hindi magbayad. Bata. Alam ko ang batas sa bayaran. Pero hindi ko pwedeng. Sabihin sa iyo kung sino ang tumawag. May magsumbong na tao. Si Chen Long. Siguradong ang gagong yon ang may gawa nito. Hindi pa. Tapos ang usapang ito. Opo. Boss. Naintindihan ko na. Nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan.
Purong hindi pagkakaunawaan. Ay naku, Kuya Meng. Pasensya na po. Nagloko lang ang utak ng kapatid mo kanina. Ang dami ko ngang naabala. Hindi po ba kayo nasaktan sa pagkakahulog? Malaking hindi pagkakaunawaan. Kuya Wuan, punta ka kay Lautan sa bayan. Naipon na ang 2 taong interes. Maging puhunan at tubo, bayad na lahat. Nandito ako para isauli ang kasulatan ng utang. Baka nagkamali kayo. Wu Erwa. Saan mo ninakaw ang mahigit 10,000 yuan? Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Wala ka nang pakialam dyan. Kung magpapadala ka pa ng peking balita sa akin, palihim ka pang maglalagay ng patibong. Puputulin ko ang hita mo. Anong ginagawa mo? Hindi pa tapos ang usapin ng pagwasak mo sa pinto ng bahay ko. Ay naku, Tio Wu. Pasensya na po. Kasalanan lahat ng tanga kong utak. Hindi ako nakatingin. Tio. Ito yung orihinal na kasulatan ng utang na naayos ni Kuya Wuan sa bayan. Ang pinto na ito, kami ng kapatid ko ang nakasira dahil sa kakulitan namin. Itabi na lang ninyo para pambili ng bago. Pasensya na po, Tio. Huwag niyo po akong husgahan, isang magaspang lang akong tao. Tio. Ang ikalawa mong anak may narating na. Laugu. Ang laki na pala ng kinita ng bunso mo. Mahigit 10,000 ang kinita niya sa labas. At nabayaran pa ang malaking utang. Nasaan na yung walang hiyang si Chengi? Hindi ba ang inday mo kanina? Lene. At least may isang matinong ginawa ang mokong na to. Kuya. Pareho tayong wala ni isang alam sa gamit sa pangingisda. Malalim ang tubig na ito. Baka maloko tayo. Ihambing muna natin sa iba. Tingnan muna natin saka tayo magdesisyon. Yung may presyong 1,299 na ito. Ang lock value na binigay ng system. Hanggang 4 points lang ang max. Siguradong tanga ang bibili. Boss. Magkano ito? 399. Ito. Kayang makahuli ng mabibigat na isda. Pangbato akong pangingisda. Sa tabing dagat. Bihira ang malalaking huli. Ang baras na ito, kayang hilahin ang isdang 10 hanggang 15 kilo. Kayang-kaya nitong iahon. Pakiayos na ako ng 2 set, boss. Isang fish keep net na rin para sayo. Bumalik ka lagi. 8. Gamitin mo muna itong pamahid. Kapag gumana. Sa susunod na punta ko sa bayan, bibili ulit ako. Huwag kang magwaldas ng pera. Huwag kang magwaldas ng pera. Huwag kang magwaldas ng pera. Erzi. Nabayaran mo na rin ang high interest loan mo. Panahon ng umuwi ka, ha? 8. Hindi pa kailangan magmadali. Lene. Dapat lang sa kanya yan. Pwede niyang hindi igalang ang kahit sino. Pero hindi niya pwedeng bastusin ka. Ano bang big deal sa pagbili ng pamahid? Kuya, ang dami ng tao rito ah. Dapat atin talaga ang lesyon na ito. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Trabaho na. Maghanap ka ng pain para mangisda. Hay naku. Sino bang naghuhukay ng alimango ng ganyan? Pwede na rin. Ang swerte ninyong dalawa ha. King. Sobra na. Tara. Kuya. Kaya ba to? May nahuli ako. Kuya.
Tama nga, may huli. Mga gwapo. Baguhan pala kayo. Tama ang hula ninyo ha. Kuya. Sumasakit na ang kamay ko. Ang luwag-luwag naman ng matandang yon. Laumay. Wala nang huli sa inyo. Kung gusto mo, dito ka na lang sa amin. Naku, nakakahiya naman. Malaki ang huli. Ito. Ito ay isdang 3 talim. Gwapo. Gumamit ka pa ng bagong pamalo para manghuli. Nakakuha ka pa ng ligaw na isdang 3 talim. 1,000 kada gin. Bibili ko. 1,000 kada gin. 1,000 kada gin. Laumay. Sayo na ang isda. Hihiramin ko ang sasakyan mo. Tulungan mo kaming dalhin ang mga huling ito. Sa bayan. Boss Gao. Papasok ka ba sa trabaho o hindi? May ilang isda ako dito. Kailangan mong sumalubong sa may pasukan ng palengke. Laumay. Huwag mo nga akong biruin. Ako pa ba ang lalabas para sumalubong? Hindi ako makaalis dito sa dami ng ginagawa ko. Pagdating mo, tawagan mo ako. Padadalhan kita ng tao. Mas mabuti kung ikaw mismo ang pumunta. Baka hindi kayanin ng tao mo. Tigilan mo na yan. Ganito na lang. Hahahaha. Aan. Ang hina naman ng loob mo. Inaalagaan ko lang ang buhay ko. Kapit ka ng maigi. Kailangan nating maihabol ang mga isdang ito. Bago pa sila mamatay. Laumay. Ako na ang tatanggap ng huli. Isa lang akong mangingisda. Kaya ko na mag-isa. Per. Tingnan mo na lang. Tatawag ako kay Boss Gao. Magdala ka ng yelo. Magdala ka ng yelo. Lene. Laumay. Parang nilimas mo ang pugad ng isda. Ang dami mong nahuli. Hindi ako. Sila itong 2 gwapo. Halos 2 oras at mahigit na pinaghirapan. Gao Kiangki. Kaya lang ako tinatawag ng lahat dahil binibigyan nila ako ng respeto. Boss Gao. Negosyo. Sa totoo lang, pakikipagkaibigan lang din ito. Napakaraming isda. Hindi ko na kaya. Pero matutulungan kitang maghanap ng buyer. Presyo. Siguradong swak. Wuan. Maraming salamat, Boss Gao. Mga paninda ng kapatid ko. Wild na isda sa dagat. Bigyan mo ng totoong presyo. Kaibigan ni Boss Gao. Huwag mong maliitin. Red Snapper, 50 bawat gin. Sea Bass, 30 bawat gin. Black Porgy, 50 bawat gin. Yellow Croaker, 55 bawat gin. Laofang. Paano ibibenta ang wild na 3-knife fish? Laumay. May presyo nga pero walang bumibili. Sa ngayon, at least kailangan. 1,300 bawat gin. Kung makukuha. 1,500 may magkakagulo pa. Haha. Buksan mo ang mga mata mo. 3-knife fish. Talagang wild na wild. Bibili ka ba o hindi? Sa ganitong kalidad. Dapat 2 gin yan. Laumay. Ako ang magbibigay ng mas mataas na presyo. Tingnan mo lang, huwag kang gagalaw. Huli yan ng kaibigan ko. Iwan mo na lang at kainin. Kabuuan, 6,650. Kapag may supply ulit. Tawagan mo lang ako agad. Siyempre. Sarili naming alagang free range na manok. Gulay ang pinapakain kaya lumaki ng maayos. 8. Kababaryo rin natin. Kailan pa kayo nag-alaga ng manok? Dinala pa mula sa nainang Xiaoxi. Yung pamilya na may utang sa amin. Ginawa kong pantubos sa utang ang mga manok. Noong hinuhuli namin sila. Yung pamilya na yon. Nagpuputol pa ng gulay at nagpapakain ng manok noon. Narinig ko si Along. Dinala siya sa Lii. Nasa ospital lang dito sa bayan.
Ang tiyo niyang panganay ang head doctor. Single room ang nakareserba para sa kanya. Puntahan mo siya, huwag kalimutang magdala ng regalo. Gwapo. Bibili ka ba ng manok o hindi? Maganda. Ako ang pinsan ni Chen-long. Narinig kong nasa liig na siya. Kaya espesyal akong dumaan para tingnan siya. Saan ba rito sa bayan natin ang yi? Ayos lang naman ang pinsan mo. Konting bangga lang. Sino ba naman ang magpapalakas ng loob sa kanya, pamangkin siya ng head doctor. Sa room 204. Nanunukso lang ba? Luma ng pakulo. Kuya. Nakaawang ang bintana ng 204. Ihagis mo ng tama. Ah. Haha. Isa na namang gabing walang tulog. Huwag kang masyadong magpakaubos. Dahan-dahan lang sa paghanap ng pera. Asawa. Tingnan mo ito. Phone ang binili ko para sayo. Ang perang ito. Kita ko kagabi sa pangingisda. Dahil sa akin, ginulo ng pamilya Chen ang bahay namin. Hanggang maubos pati mga manok. Ikaw na ang manghuli ng mga sisiw. Bumili ka ng karne na makakain. Ayoko. Yung pera, kunin mo pabalik. Natural lang natulungan ka sa bahay. 8. Sa tingin mo ba ang perang ito? Hindi malinis ang pinanggalingan. Oh. Ayaw mo pa rin akong patawarin. Hindi naman. CJ. Ako na ang magtatago ng pera. Itatabi ko para sayo. Masarap. Sa gabi, kakain ako ng braised pork. CJ. Ma. Tingnan mo ito. Ito ang binili mo para sa akin. Ito. Para sayo. Ito ay 1,000. Kita namin ni Kuya kagabi sa pangingisda. Lahat iyon. Ma. Bakit ka na naman umiiyak? Masaya si Ma. Wuan. Matagal ko na itong pinag-isipan. Sa tingin ko tayong dalawa. Pwede pa ring maging magkaibigan. Mas matanda ka sa akin. Mula ngayon, kapatid na babae mo na ako. Tumanggi ako. Wuan, tumigil ka. Sabi ko, tumigil ka. Wuan. Lalaki ka ba talaga? Ganito mo tratuhin ang isang babae. Bilang lalaki. Hindi nakikinig. Walang kwentang kuda. Sa tingin ko, gusto lang niyang magpigil sa mga adobo niya. Ang kuripot niya. Siguradong may pakialam pa rin siya sa akin. Ito ay laro ng pagpapakatigas. Kung walang sinabi si Papa, ayos na yon. 8. Ang perang ito. Bilang na lang sa gastos ko sa pagkain. Ang sobrang natira. Dalhin mo at ibalik mo kay Meibo. Sa mga nagdaang taon. Pera ng pamilya mo ang ginamit mo para tulungan ako. Dapat lang bayaran. Kailangan talagang bayaran. Pero hindi pwedeng pera lang ang isoli. Kailangan may kapalit na trabaho. Sa susunod, bumili ka ng mas maraming masustansyang pagkain. Maglakad-lakad ka rin. Erzi. Ang considerate mo naman. Kuya. Ang sarap nitong beef balls. Salamat, Ann. Mahilig kumain ng meatballs si Kuya. Lene. Tatay. Plano kong ayusin ang lumang bahay. Pag kumita na ako ng pera, gibain na lang at magpatayo ng bagong bahay. Paano kung ibigay mo na lang sa akin ang lupang kinatatayuan ng lumang bahay? Walang construction crew dito sa nayon. Pumunta ka kay Lao Jiang para humingi ng contact details. Erzi, may napupusuan ka na bang dalaga?
Tutulungan ka ni ate na maghanap. Pumili ka ng maganda at masipag. 8. Huwag naman. Mataas ang standards ko. Hindi ako tumitingin sa mga ordinaryo. Malapit nang dumating ang mga alimangong asul. Kailangan ng magkapera para makabili ng bangka. Sino? Wuan. Si Gyu ang campus beauty. Sa kalagitnaan ng gabi, nasa dagat ka pa. Ikaw pala. Nagpunta rin ako para mangalap ng lamang dagat. Dagdag swerte. Ay. Isang salok, isang dakot agad. Ang swerte nito. Ano yon? Wuan. Ang dami mong nahukay na halaan. Ibebenta mo yan, ano? Pwede mo bang ibenta direkta sa akin? Sa palengke, 6 yuan bawat gin. Ako, 6 yuan. Lahat kunin ko. Lahat na. CJ. Uwi ako sakay ng bisikleta. Hintay ka muna. Baka naiinip ka na. Heto, inumin mo ito. Salamat. Nakahukay ako ng ilang oras. Siguradong nauuhaw ka na. Ang sako, 70 gin. Ang balde, 25 gin. 75 gin lahat. Iwan mo sa akin ang 5 gin, kakainin ko na lang. Gawing 70 gin. Bilangin mo. Hindi na. Paalam. Paalam. Grabe ang sipag nitong babae. Pag may pagkakataon. Tulungan natin siya. Laumay. Umuulan na. Manghuli pa ba? Sa pangingisda, anong pake sa ulan? Halika na. May huli na ako. Malakas ang ulan. Hihiram ng sasakyan para mangisda. Nakakahiya talaga. Basura pa rin ang basura. Ano pa nang kinakalikot mo ng pakalat-kalat? Abala sa wala. Mas mabuti pa yan kaysa puro lamon at hintay ng kamatayan. Si Ann ay may asikasuhing seryosong bagay. 8. Umuwi na tayo. Wuan. Wuan. Turuan mo akong mangalap ng lamang dagat. Kailangan kong kumita ng pera para may maipambili ako kay Shen Fang. Huwag mo akong pigilan sa pagkita ng pera. Kahit Diyos pa ang dumating, hindi pwede. Laumay. Matagal ka nang walang kagat. Tumawag ka na ng tulong, tapos ang dinala mo pa ay 2 bagito. Akala mo ba laro-laro lang ito? King. Ibaba ang pamingwit. Sistema. Dagdag swerte. Itaas. Kakalagay lang ng pain, kumagat na agad. Lene. Samba lang yan. Kuya. Malaking huli. Malaking grouper. Grouper na mga 7 hanggang 8 gin. Lumipat sa pangingisdang pangilalim. Hindi isda.
Sumabit sa ilalim. Naku. Magarang ulang. Hindi pwede. Paano nagkaroon dito ng ganyan? Kuya. Magkano kaya ito mabebenta? Hindi ko alam. Pamilya. Dapat buo at maayos. Puro gamit, kulang sa galing. Ako pa ang naging katawa-tawa. Ay. Walang sira. Buong buo, walang kulang. Naku po. Ang malaking asul na lobster, 500 kada gin. Higit 6 gin ang kabuuan. Kasama pa ang bayad sa isda. Gwapo. Hawak mo. Boss Gao, ang dali mong kausap. Kapag may maganda kang paninda sa susunod, tawagan mo lang ako kahit kailan. Siguradong swak na swak sa'yo ang presyo. Magandang klase. Boss Gao. Butter crab. Kukunin mo ba? Huwag kang mabasa sa labas. Dito ka sa ilalim ng payong. Kanina may kaibigan ka na dumaan at bumili. Isama mo na ito, parang bili isa, libre isa. Tikman mo. Kuya. Dapat sinabi mo agad na libre na pala kapag pangalan mo ang binanggit. Wuan. Hindi mo ba kami ipakikilala? Anran. Sa iisang paaralan kami. Mas bata siya sa akin ng isang batch. Wuan. Medyo naging formal tayo, ah. Yung tubig na binigay ko sa'yo, ininom mo lang ng libre. Ahem. Kaibigan lang kami. Mali ang nasabi ko. Sige, sa ibang araw na lang. Ay treat mo ako sa milk tea. Wuan. Wuan. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Sino siya? Kaibigan ko siya. Hindi yan paliwanag. Pagsasabi lang yon. Loko ka. Hindi mo ako pinapayagang magkajowa. Pinaospital mo si Chenlong. Pero ikaw, palihim kang nakikipaglandian. Sa ibang babae. Kaya pala. Sa mga panahong ito. Lagi mo akong hindi pinapansin. Una. Ikaw ang nakipaghiwalay. Pangalawa. Pinalo mo si Chenlong. Dahil nambabastos siya. At ako pa ang umiwas sa'yo. Dahil lang. Gusto kong maging estranghero na lang tayo. Hindi ako naniniwala. May gusto ka pa rin talaga sa akin. Ako ang nakipaghiwalay. Ngayon, gusto kong magkabalikan tayo. Dapat pumayag ka. Talaga namang isa kang. Dikit na bubblegum na hindi matanggal. Mas mabuti pang umalis ka na. Baka kung ngayon mo sabihin gusto mong magkabalikan tayo. Hindi siya papayag. Huwag ka nang mangulit. Umalis ka na. Huwag ka nang magpahiya. Salamat. Tutulungan kitang makalabas sa alanganin. Libre mo naman ako ng 2 milk tea. Wuan. Mula ngayon, magtitinda na sa bayan ang hipag mo. Walang mangangahas na mang-api. Aasikasuhin ko agad. Lilinisin ko ang mga nangungutong na ito. Uway. Kayong 2 loko. Bumalik na mula sa pangingisda. Baka ni buntot ng isda.
Wala ka man lang nahawakan. Wild-caught grouper. Aabot siguro ito ng mahigit 200. So, ang pagpatibay sa bubong mo, kasama ang pagpapalit ng dalawa, na ordinaryong bintana. Hindi bababa sa 5,000. Ay, hindi na ordinaryong bintana. Lahat palit sa insulated aluminum. Paunang bayad ito. Gusto kong matapos ito sa pinakamabilis na paraan. CJ. Bukas ng maaga, magpapasok na ako ng mga tao. 8. Ngayong gabi, magluto tayo ng isang grouper. Ang matitira, iuwi mo bukas sa bahay ng mga magulang mo. Ngayon na tayo. Hindi na mahalaga ang 1,000 o 2,000. May pabrika sa bayan na naghahanap ng trabahador. Ngayong seryoso ka na. Punta ka at tingnan mo bukas. Hindi ako pupunta sa pabrika. Ang kinita ko ngayon na lampas 100,000. Kapital lang iyon. Tatay. Kuya. Balak kong bumili ng isang bangka. Lalabas ako sa dagat. Wuan. Ikaw. Ano sabi mo? Bumili ng bangka. Mangisda sa dagat. Pang maliit na raket lang. Lalabas ako sa dagat. Magbababa ng bitag. Maghahagis ng lambat. Alam mo ba, kung ang bangka na pwedeng lumabas sa dagat? Magkano ang halaga? Ikaw na kumita ng 10,000 ngayon. Ang taas na agad ng ere mo. Erzi. Malaki ang usaping ito. Sa lagay ng pamilya natin. Ako na ang bahala sa pera. Sinasabi ko lang. Ang desisyon ko sa inyo. Bumili ng bangka. Gaano kalaki ang balak mong bilhin? Yung pwedeng lumabas sa malayong dagat. Makapanggitna ng longline. At ng mga bitag. Kung ganoon, mas mabuti. Na diretsyo kang bumili ng isang trawler na 10 metro ang haba. Magkano? Kung bago ang bangka. Tantyang aabot ng mahigit 200,000. CJ. Tulungan mo akong maghanap ng ilang segunda manong bangka. Pwede rin. Kuya. Parang multo ang araw na ito. Puro ganito lahat. Mga maliliit na isda na walang halaga. Puntos ng swerte ng sistema. 5 na lang ang natitira. Naubos ng todo. Walang dagdag na swerteng tulong. Mga yaman sa malapit na baybayin. Hindi talaga kikita ng mabilis na pera. Hindi na ako mangingisda, hindi na. Ay. Grabe ang init, mamamatay ka sa init. Wala man lang kahit isang malaking isda. King. Wala nang pag-asa sa malapit na dagat. Kailangan nating kumuha ng bangka. Pumunta tayo roon. Uy. Yukin. Uwi na ako sa bahay ng mga magulang ko. Grabe kahirap ang nainang Xiaoxi. Ang ganda nga ng lagay sa pamilya ng asawa mo. Alam na yan ng lahat. Tingnan nga natin. Kayo naman, galing na naman sa bahay ng mga magulang. Anong magandang naipuslit ninyong dala? Ay naku. Wala pala. Hahaha. Tio Donghai. Ang kuripot ninyo naman. Naghirap at nagtiis ang anak nyo. Bumalik man lang ng minsan. Wala man lang dalang kahit konting daing na isda. Daing na isda.
Ayaw nilang magpabaon. Sige na nga, Tio Donghai. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Yukin? Yung bunsong bayaw na yon, loko-loko. Sobrang hirap ng bahay nila, kalansing ang maririnig mo. Pero gusto pa ring magpakapugi. Sabi ni Yukin. Sa bahay may sariwang seafood. Sa bahay may sariwang seafood. Sa bahay may sariwang seafood. Hindi na maubos-ubos sa kain. Chenlin. Bawas-bawasan mo ang dila mo, puro gulo ang dala. Yung bunsong bayaw ni Yukin, maayos na ang trabaho ngayon. Araw-araw may padalang seafood sa bahay. Ito ay grouper. Ha? Puntahan mo at silipin mo sa loob ng bahay. Taos pusong alay. Taos pusong handog. Pumunta ka sa palengke at magtanong-tanong. Itong pirasong grouper. Kahit 100 o 200, hindi mo mabibili. Lahat ng ito ay binili ni Yuki ng bunsong bayaw. Kuya Ping. Sakay na. Umuwi na tayo. 200,000. Wala. Kung wala na sa malapit na dagat. Doon tayo kumita sa ibang lugar. Wuping. Yukin. Tingnan nyo nga, punong-puno ng ngiti ang mga mukha nyo. Sa pag-uwi nyo sa pamilya ng asawa nyo, may napakalaking magandang nangyari. Tio. Wala naman. Kasi sa pag-uwi ko sa pamilya ng asawa, hindi ko pinabuhat kay Yukin at sa pamilya nila. Kahit 1 sentimong tulong. Ayos. Ang buhay ng pamilya nyo. Halatang gumaganda na talaga. Tio. Hindi ko itatago sa inyo. Noong dati sa tuwing umaalis ako sa bahay ng mga magulang ni Yukin, nakayuko lang ako. Ngayon, nakataas ang ulo ko at matapang ang tindig ko. Lumabas ako. Hahaha. Kuya. Sobra naman ito. Kumapit ka ng maigi. Huwag basta sumabay sa alon. Baka tangayin ka sa dagat. Wuan. Marami ba kayong kuhol dito? Hindi marami. Ilang dakot lang, ubos na agad. Yukin. Hindi mo ba dinadamay pati mga kamag-anak mo? Sa hukay ng apoy. Si Wuan ay isang walang kwentang loko. Pinaalis sa kolehiyo. Iniwan ni Shenfang. Sino bang matinong dalaga ang magkakagusto sa kanya? Yingxiang. Ayusin mo ang bibig mo. Tita. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kilala ko rin ang anak mo. Kung siya lang naman. Kahit gusto kong tumalon sa hukay ng apoy, hindi ko magawa. Lintik ka. Sobrang hirap ng pamilya mo, kalansing na lang ang naririnig. Nagtatangka ka pang maliitin ang anak ko. Mazu. Bakit hindi na lang humupa ang alon? Ikaw. Dadalhin kita. Dadalhin kita. Wala ka bang hiya? Ang bayaw ko ngayon. Araw-araw nang pumapalaot. Mas malaki ang kinikita kaysa sa lalaking nyo. Sa pagpalaot. Kung bulag ka na, dukutin mo na ang mga mata mo. Huwag araw-araw nakatingin ng masama. At nagsasalita ng kalokohan dito. Kanina tinawag kita. Hindi mo man lang ako pinansin. Ang dami mong pawis. Punasan mo muna.
Madaling sipunin kapag hinipan ng hangin sa dagat. Ay naku! Kaibigan ka ni Wuan, ano? Ang fresh ng itsura mo. Magandang araw po, ate. Ako si Guan Ran. Napadaan ako para tingnan si Wuan. Ang nahuli mo ngayong araw sa pangingisda sa Pampang. Wuan. Ang lalaki ng mga kuhol na ito. Binibili ko sa presyong tingi. 12 kada gin. Sa tansya ko rito. May 100 gin. 1,200 yuan. Bilangin mo. Sobra na. Gawin nating gitna. 10 kada gin. 1,000 yuan na lang. Heh. CJ. Kapag pumunta ka sa bayan sa susunod. Sa pwesto ko. Para sa'yo. Lahat libre. Palubog na ang araw. Pagdating mo sa bahay, sendan mo ako ng mensahe sa riwing. CJ. Dahan-dahan sa daan. Ayos ah. Ang swerte mo. Mas panalo pa kaysa sa binigay ng sistema. Wuan. Sulit ang 588 na ginastos mo. Malakas ang hatak. Sa susunod na maghatak ka ng seafood. Wala ka nang poproblemahin. Ang pagtatrabaho ay para sa ikagaganda ng buhay. Sakto lang. Wuan. Shenfang. Huwag ka nang magalit. Magtatanong lang ako sa kanya. Bakit ayaw na kitang balikan? Shenfang. Bakit hindi mo man lang siya pinigilan? Ano namang pakialam ko para pigilan siya? Ano ba ang gusto mong pag-usapan? Pag-usapan natin si Chenlong. Wala kaming kinalaman ni Chenlong. Naniniwala ako sa'yo. Pero sinabi mo noon sa akin na binastos ka ni Chenlong. Lene. Kung ganoon pala, pwede pa ba tayong magkabalikan? Sa dami ng taon nating pinagsamahan. Hindi na natin maibabalik ang dati. Naparito ako ngayon. Dahil kailangan ko ang saksi mo. Patunayan mo na noong una. Dahil sa pambabastos ni Chenlong sa'yo. Kaya ko siya sinaktan. Ginawa ko lang ang tama. Wuan. Sa tingin mo ba? Tutulungan pa ba kitang maging saksi? Kahit pa sobrang lapit mo na. Kay Anran na yon. Dapat mo pa ring panindigan para sa akin. Ang dahilan kung bakit pumasok ng ospital si Chenlong. Habang buhay. Tandaan mo ito. Isang beses lang sa buhay na to, nakipaglaban ako para sa'yo. Binastos niya ako noon. Ngayon, 2 option lang. Ang pagpipilian mo, tumayo kang saksi para sa akin. Na ginawa ko lang ang tama. Nabiktima lang ang sitwasyon. Kaysa sabihin naglalandian kayo ni Chenlong. At hindi ko matanggap ang panunulot kaya ako nanakit. Isipin mong mabuti. Pag-isipan mong mabuti. Kung mapapanood ni Chenlong ang video na to, sa tingin mo ba, may babalikan ka pa ba sa kanya? Ang reputasyon mo. Hindi mo na ba ito pakikialaman? Ako. Pag-iisipan ko muna. CJ. Dahan-dahan mo lang pag-isipan. Ang sama ng panahon, kailangan pa ring magtinda. Kahit maulan, may mga mamimili pa rin. Halos maubos na ang paninda. Wuan. Ang sama mo talagang lalaki. Ngayon, ako na ang bahala kay Shenfang. Bibili ka ba ng sus? Sige, akin na. Pakilagyan ng 1 box. Taga rito lang din sa baryo. Hindi na kailangang maningil ng malaki. Bakit parang bitbit mo na agad yan? Kadaanan ko lang kanina. Ang tamis nito. Pag-uwi ko, palalamigin ko muna sa balon. Mas masarap yun.
Salamat, hindi na ako tatanggi. Ito pa. Paano mo nalaman na gusto ko to? Hula lang. Tara na. Lumalakas na ang ulan. Sabay na tayong bumalik sa baryo. Para magkasabay tayo sa daan. Natalo ako. Natalo talaga ako ng todo.